Bagamat madalas ay itinuturing lamang nating kaibigang alaga ang mga pusa, marami sa kanilang kilos ang may mas malalim na kahulugan ayon sa espiritual na paniniwala, pamahiin at sembolismo ng iba't ibang kultura. Sa maraming panig ng mundo, ang pusa ay tinitingnan bilang isang nilalang na may likas na kakayahang makaramdam, makakita o tumugon sa enerhiya, maging ito man ay positibo o negatibo. Mula sa paglalambing sa paa ng amo, pagdila habang tayo natutulog, hanggang sa biglaang pag-akyat sa balikat, maraming naniniwala na ang mga ganitong kilos ay hindi basta likas na asal, mga palatandaan na may kahulugang espiritual. Ang ilan ay konektado sa swerte, proteksyon at emosyonal na ugnayan, habang ang iba naman ay tinuturing na babala o paalala mula sa kalikasan at mga hindi nakikitang puwersa. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakay na naman natin ang ilan pang mga hindi karaniwang gawin ng pusa at ang mga paliwanag sa likod nito ayon sa paniniwala, sembolismo at espiritual na pananaw ng iba't ibang kultura. Una ay ang nakahiga sa paa ng amo. Kapag ang pusa ay kusang humiga sa iyong paa, ito ay indikasyon na tuluyan kanyang pinagkakatiwalaan. Sa likas na ugali ng pusa na maging maingat sa pagpili ng lugar kung saan siya magpahinga, ang paglapit sa iyong paa ay tanda na komportable siya sa iyong enerhiya. Ayon sa ilang espiritual na paniniwala, ang mga pusa ay may kakayahang sumipsip o sumala ng masasamang enerhiya sa paligid. Ang paghiga sa iyong paa ay maaaring tanda na pinoprotektahan kanya mula sa masamang balak o malas. Naniniwala rin ang ilan na kapag ang pusa ay humihiga sa paa ng isang tao, lalo na kung ito ay may karamdaman o pagod, ito ay paraan ng pusa upang magbigay ng lakas, enerhiya o init sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ang kilos na ito ay tinuturing na senyales na may biyayang paparating. Maaring ito'y konektado sa trabaho, relasyon o pinansyal na aspeto ng buhay. Dahil sa paniniwalang nililinis ng pusa ang paligid sa pamamagitan ng kanyang enerhiya, ang paghiga sa iyong paa ay nakakatulong upang maitaboy ang kamalasan sa iyong buhay. Ito rin ay konektado sa emotional bonding. Kapag ginawa ito ng iyong alaga, ito raw ay magandang senyales ng katatagan ng relasyon sa pamilya o mga mahal sa buhay. Pangalawa ay ang pagkamay ng pusa sa tubig na nasa baso. Sa paniniwalang espiritual, ang mga pusa ay may kakayahang makaramdam ng enerhiya sa paligid. Ang pagkamay nila sa tubig ay tila isang paraan ng pag-scan o pagtanaw sa kalinisan o vibration ng tubig, na para bang pinoprotektahan nila ang kanilang sarili mula sa masamang enerhiya. Kapag ginawa ito ng pusa sa tubig na nasa harap mo, pinaniniwalaang may darating na emosyonal na balita o pagbabagong konektado sa damdamin, relasyon o tahanan. Sa ilang kultura, naniniwala silang ang tubig ay may espiritu at ang pagkilos ng pusa ay tila pakikipag-ugnayan sa elementong ito. Maaaring ito ay tanda ng paglilinis ng enerhiya sa bahay o babala tungkol sa isang enerhiyang hindi balanse. Kung ang pusa ay nagkamay sa tubig sa iyong baso, sinasabing may paparating na bagong oportunidad o blessing, lalo na sa larangan ng kalusugan, emosyon o espiritualidad. Maaring sinasagupa
o sinasala ng pusa ang isang hindi nakikitang negatibong enerhiya. Para itong paalala na ikaw ay pinoprotektahan mula sa malas o kasawian. Kung saksi ka sa ganitong kilos, huwag magalit sa pusa. Sa halip, maaaring magpasalamat at ituring itong positibong senyales at magandang ideya rin na magdasal o magpasalamat sa mga biyayang hindi mo pa man natatanggap. Pangatlo ay kapag hinahalikan ka ng pusa pagkagising mo. Sa natural na asal ng mga pusa, ang paglapit at paghalik gamit ang ilong o dila ay isang ritual ng tiwala at koneksyon. Ibig sabihin, komportable siya sa iyo at itinuturing kang bahagi ng kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng paghalik o pagdila sa iyo, maaaring minamarkahan kanya bilang kanya. Isang uri ng pag-aari sa positibong konteksto ng koneksyon at attachment. Sa espiritual at simbolikong pananaw, ang pusa ay maaaring nagpaparating ng energy of gratitude para sa alaga, pagkain, o pagmamahal na natatanggap niya sa iyo. Kapag ang pusa ay hinahalikan ka sa pagising, pinaniniwalaang ito ay magandang senyales na may darating na positibong balita o swerte sa araw na iyon. Ayon sa ilang paniniwala, ang paghalik ng pusa ay tila ritual ng paglilinis ng enerhiya. Pinaniniwalaang nililinis ng pusa ang masamang aura o negativity na maaaring dumikit habang ikaw ay natutulog. Ang ganitong kilos ay ikinokonekta sa pagdapo ng kasaganaan, lalo na kung ang halik ay tumama sa noo o kamay. Isa itong senyales na may darating na tulong pinansyal o magandang oportunidad. Kapag hinahalikan ka ng pusa sa higaan, ayon sa ilang kultura, pinapakita nito na ikaw ay may spiritual guardian na naka-attach sa anyo ng pusa. Isa itong uri ng proteksyon laban sa masamang espiritu. Pang-apat ay ang pagdila ng pusa sa iyong paa tuwing hating gabi. Kapag ikaw ay tulog at dinilaan ng pusa sa paa, lalo na sa oras ng hating gabi na sinasabing espiritual na oras, ito raw ay tanda na inaalis ng pusa ang masamang enerhiya sa iyo o pinoprotektahan ka mula sa mga hindi nakikitang puwersa. Ang hating gabi ay tinuturing sa espiritual na pananaw bilang oras ng spiritual activity. Kapag dinilaan ng pusa ang iyong paa habang ikaw ay tulog, pinaniniwalaang ito ay kilos ng pagsubaybay o pagbabantay, na parang sinisiguro ng pusa na ikaw ay ligtas sa mga masamang panaginip o espiritong gumagala sa paligid. Sa ilang kultura, kapag ang isang hayop, lalo na ang itim o puting pusa, ay kusang lumapit at ginabitan ka ng dila, ito ay maaaring senyales ng paparating na swerte, lalo na sa pananalapi o pag-ibig. Ang pagdila sa paa ay simbolo ng pagpapakumbaba ng swerte na dumarating sa tahimik at di inaasahang paraan. Ang ganitong kilos ng pusa ay babala sa paparating na pagbabago o pangyayari. Maaring ito ay mensahe mula sa kalikasan o sa espiritual na mundo na dapat kang maging mas mapagmasid sa iyong paligid sa mga susunod na araw. Panglima ay ang madalas na pagyapos ng buntot sa paa. Tulad ng mga tao na yumayakap, ang pagbalot ng buntot ng pusa sa iyong paa ay senyales ng affection at attachment. Ang buntot ng pusa ay may mga glandula na maaaring mag-iwan ng amoy. Kapag ikiniskis nila ito sa iyo, pinapakita nila na bahagi ka ng kanilang teritoryo, na para sa kanila ay isang tiwala at pagbibigay proteksyon. Maaari rin itong senyales na gusto kanilang kausapin.
lambingin, o ipaalam na may gusto sila. Halimbawa, pagkain o kalinga. Kapag ang pusa ay biglang yumakap ng buntot sa paa mo nang paulit-ulit, sinasabi ng ilang matandang paniniwala na may parating na biyaya, maaring pera, bisita, o magandang oportunidad. Pag ang pusa ay gumagawa nito habang abala ka, ito ay isang mensahe na dapat kang bumagal, magpahinga, at bigyang halaga ang sarili mong kalagayan. Pang-anim ay ang bigote ng pusa. Sa ilang kultura, ang natanggal na bigote ng pusa ay tinuturing na sagradong anting-anting dahil sensitibo at makapangyarihan ang bigote ng pusa gamit sa pakiramdam ng enerhiya sa paligid. Naniniwala ang ilan na ang makakita o makakuha nito ay magdadala ng good luck, proteksyon laban sa malas o masamang enerhiya, tulong sa spiritual awakening o heightened intuition. Ano ang dapat gawin kung makakita ka ng bigote ng pusa? Una, maaari mo itong itabi bilang isang lucky charm. Maaaring ilagay sa isang wallet, sa altar, o sa ilalim ng unan para sa proteksyon at swerte. Huwag sunugin o itapon basta-basta. Pinaniniwalaan ng ilan na malas ang sunugin ito. At magpasalamat at magdasal dahil sinasabing ito ay regalo ng enerhiya ng pusa. Mainam na pasalamatan ito bilang tanda ng paggalang. Pampito ay ang natanggal ng ngipin ng pusa. Ang pagkawala ng ngipin ay maaaring sumimbolo ng isang bagong yugto sa buhay ng may-ari ng pusa. Ito ay maaaring positibong pagbabago kung ang pusa ay hindi nagkakasakit. Sa ilang paniniwala, kapag ang isang hayop ay nawala ng bahagi ng katawan, maaaring ito ay sumisipsip o sumasalo ng negatibong enerhiya mula sa kapaligiran upang protektahan ang tahanan. Kung ang pusa ay tila masaya, malusog at masigla kahit nawala ng ngipin, ito ay maaaring ituring na isang senyales na napawi ng isang uri ng malas o panganib sa loob ng bahay. Ngunit kung ang pusa ay nagiging matamlay, masakitin o lumalayo, maaaring paalala ito na may paparating na pagsubok o dapat bantayan sa kalusugan o kalagayan ng pamilya. Ano ang maaaring gawin sa ngipin ng pusa na natanggal? Ang parte ng katawan ng hayop, lalo na ng pusa, ay sinasabing may kakayahang sumagap o sumipsip ng malas. Maaring ilagay ito sa lata o maliit na kahon, sa isang pulang pouch o tela na sumisimbolo ng enerhiya at proteksyon, at maaari ring sa altar o sulok ng bahay na tahimik at malinis dahil ito ay makatutulong sa pagtaboy ng malas o masasamang espiritu sa bahay. Maaari rin itong ilibing. Ang paglilibing ng natanggal ng ngipin ay simbolo ng pag-aalay pabalik sa kalikasan at panawagan ng bagong simula. Gawin ito sa ilalim ng halaman o puno sa bakuran, malapit sa pintuan para sa proteksyon sa tahanan. Pangwalo ay ang pag-akyat sa iyong balikat. Ang pag-akyat ng pusa sa balikat ay tanda na ang pusa ay nagbabantay sa iyo. Ibig sabihin, maaaring naramdaman nito ang isang hindi nakikitang enerhiya sa paligid at nais nitong protektahan ka. Kapag kusa itong umakyat sa balikat mo, lalo na kung maamo at tila komportableng-komportable, ito ay sinasabing nagdadala ng swerte, lalo na sa mga aspeto ng relasyon o komunikasyon. Ang balikat kasi ay simbolo ng pasanin at responsibilidad. At kapag naroon ang pusa, maaring nangangahulugang magiging magaan ang iyong mga dalahin sa buhay. Ang pusa sa balikat ng tao ay tinuturing na espiritual na tagapagdala ng mensahe
o messenger animal. Ito'y maaaring senyales na may bagong yugto sa iyong buhay o pagbabago na dapat mong paghandaan. Ang siyam ay ang pagmasahe ng pusa sa iyo. Ang kilos na ito ay karaniwang ginagawa ng kuting sa kanilang ina upang mapasigla ang gatas. Kapag ginagawa ito ng pusa sa tao, sinasabi ng marami na kinikilala kanyang parang ina o matalik na kaibigan, na simbolo ng proteksyon, malasakit at tiwala. Ayon sa ilang espiritual na paniniwala, kapag minamasahe ka ng pusa, naglalabas ito ng healing energy o positibong enerhiya na maaaring makatulong sa kalusugan o emosyonal na estado ng isang tao. Kapag ikaw ay minamasahe niya, maaaring inaalis niya ang mga hindi magandang enerhiya sa iyong katawan. Ito ay swerte sa aspeto ng kalusugan, emosyon, at swerte sa buhay. Pang-sampu ay kapag hinahabol ka ng pusa, sabay ngiyaw habang ikaw ay paalis na. Ang paghabol ng pusa habang ikaw ay paalis na, lalo na kung ito'y may kasamang pagngiyaw, ay nagpapakita ng attachment o pagmamahal. Maaaring ayaw ka lang nitong paalisin dahil malapit na ito sa iyo. Ang pagngiyaw ay isang paraan ng kanilang komunikasyon na tila nagsasabing huwag ka munang umalis. Maaaring gutom ito, may nararamdaman o may gusto lamang sabihin. Kapag hinabol ka ng pusa at umiiyak ito, lalo na sa gabi o tuwing paalis ka, maaaring may babala itong gustong iparating. Ito'y madalas na nauugnay sa enerhiya ng proteksyon na tila sinasabi ng pusa na mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Ang ganitong kilos ay tinuturing na swerte dahil pinaniniwalaang ang pusa ay may kakayahang magbantay laban sa masamang espiritu. Sa bawat dampi ng buntot, dila o bigote ng pusa ay tila may kasamang paalala na ang mundo ay hindi lamang binubuo ng kung anong nakikita ng mata. Ang kanilang presensya, kilos at hindi pagkaraniwang asal ay maaaring daluyan ng enerhiya, gabay at mensahe mula sa kalikasan o espiritual na dimensyon. Maging ito man ay senyales ng papalapit na swerte, paalala ng balanse sa buhay, o babala mula sa paligid, mahalaga ang ating pagiging mapagmasid at bukas ang isipan. Sa halip na baliwalain, maaari nating pakinggan ang tahimik nilang wika. Sapagkat sa mundo ng pamahiin at paniniwala, ang pusa ay hindi lamang alaga, kundi isang gabay sa pagitan ng material at espiritual na daigdig. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa videong ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.